maging mapagbantay at laging gising sa pagdating ni Jesus. Ako po si Father Eric Arada mula sa Archdiocese ng Lipa, Cotabato sa parokya ng Santa Clara ng Assisi dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay sa paglaganap ng salita ng Diyos. Ngayong linggo ay simula ng bagong taon, liturhiya, kalendaryo ng simbahan, kung saan muli natin pagninilayan ang buhay ng ating Panginoon Hesus. Simula ng panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda ng pagdating ni Hesus. Madalas, sasabihin natin, malapit ang Pasko. Ito na ang pinaghandaan natin. Babalikan natin ang magagandang alaala nung bata pa tayo. Ang pagbibigay na regalo, ang masasarap na pagkain. Ang Adbyento ay hindi lamang pagbalik nung nakalipas karanasan pagpasko, kundi para sa kinabukasan. Hindi alaala, kundi pagpahayag ng daan, paglaghanap at pangangailangan. Matupad na mas malalim ang banal na sa loob natin. Paglipas ng panahon, nagiging pangkaraniwan na lamang. Ngayong unang linggo ng Adbyento ay panahon ng paghahanda at pagnilay-nilay uli sa pagkakatawan tao ni Jesus at kanyang pagsilang at ang pangako na ikalawang pagbabalik niya. 4 na linggo ito at may temang pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Ang tema ng pag-asa ay inaasahan magkakugnay. Sabi ni Pope Francis, ang Adbyento ay nag-imbita para ihanda ang sarili para sa Pasko at tinatanggap natin si Jesus ng walang takot. Ibukas natin ang pinto ng ating buhay, lahat na nasa bagong liwanag at ang ating pamilya, trabaho, paghihirap, kalusugan, pakipagkaibigan ay maging pagkakataon na mahanap ang kanyang presensya. Ipinalalahanan sa atin na maging mapagbantay at paladasal ang babala ni Jesus sa matanda sa mga araw, buwan at tala. Maaari ang tanday nakakatakot, pero sinabi ni Jesus, huwag tayong magamba at matakot. Manatili tayong tapat. Ang pagliligtas ay narito na. Ang pagiging mapagbantay at maging alerto at bigyan ng atensyon kung paano tayo nabubuhay. Iwasan natin mga bagay na maabala wala sa Diyos. Madalas abala ang tao sa pamilya ng pagkain, damit, regalo. Abala sa pamasyal, sa makukulad daming ilaw, at sa mga party at iba't ibang imbitasyon. Dapat focus tayo sa panalangin at sa mabuting gawa. Tinawag tayo ni Jesus na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang panalangin ang nakakatulong para lumakas tayo humarap sa pagsubok. Ang dasal ay laging kasama ng Diyos at matibay sa pananampalataya. Paalala na kailangan natin ang Diyos araw-araw. Ang Adbyento ay pagkakataon iwanan ng oras para makahanap ng panahon, maggawa ng oras para sa grasya ni Jesus na lumago na magbabago sa ating buhay. Ganitong panahon ay mapapansin natin ang pagnanais magpatawad, lalo na magdasal at muling baguhin ang pagtatalaga ng sarili. Sana ganito ang panahon, ang simula ng bagong buhay, bagong kinabukasan, matibay na buhay ng biyaya para sa atin lahat. Ang hamon sa atin ng pagiging instrumento ng pag-asa para sa biktima ng Bagyong Christine na pwedeng maging masaya at makabuluhan kahit sa kabila ng ating naranasan, madaming nawala, tirahan, hanap buhay, pati sa buhay. Dahil hindi tayo iniwanan ni Jesus, maging pag-asa at liwanag tayo ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, kapigatian, kasawian at kalungkutan. Nandito lamang ang Diyos. Let us pray. Lord, help us to be watchful and prayerful
to grow in love and holiness, and to trust in your promises. Guide us through this Advent season as we prepare our hearts for the coming of Jesus. Amen.